Magandang maulang Lunes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay 28 ng buwan ng Hulyo, araw ng Lunes at katatapos lamang ng SONA State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang nakapukaw ng inyong atensyon? Ang napagtuunan ko ng pansin kanina, yung pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na sa mga government hospitals, DOH-run hospitals. Siguro para sa mahihirap yun talaga, no? Yung PhilHealth, yung suporta ng PhilHealth, mas palalawakin. And yung sinabi niyang zero bill, walang babayaran sa mga government o DOH-run hospital. Kung magkakatotoo yan, malaking pondo ang kakailanganin ng ating pamahalaan dyan. I'm sure bago pinawalan ni Pangulong Bongbong Marcos yung balitang yan, pinag-aralan na po yan. Ganun pa man, sana ay maisakatuparan para po sa mga kapwa natin Pilipino na lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lipunan na nangangailangan ng mga medical support, no? Buhat sa ating pamahalaan. Yan ho talaga nakalulungkot eh. Kulang po tayo sa suportang medical assistance ng ating pamahalaan. Hindi lamang sa mga senior citizen na katulad namin, sa mga may PWD, kung hindi sa ating mga may hirap na mga Pilipino na nasa laylayan ng ating lipunan. Kung makikita po ninyo, kaya yung napupunan natin, yung mga politiko na naghahanap ng mga matutulungan, no? Wag kayong magyabang. Gusto nyo pumunta ka sa PGH, makita nyo ang mga Pilipinong nakahiga dyan sa mga semento, no? Sa hallway. Na naghihintay na maharap ng doktor, naghihintay mabigyan ng gamot dahil wala hong pambili ng gamot. Yan ang tulungan nyo. At kung makatutulong talaga ang ating pamahalaan sa pangako ng Pangulo, malaking boost yan sa moral ng mga mahihirap na Pilipino. Magandang gabi sa inyo, Brother June Banaag po ng programang Dr. Love Radio Show. Buwabati ho sa inyo ng magandang maulang gabi hanggang alas 10 ng gabi sa programang Dr. Love. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9, sa Davao 106.7 FM, 101.9 True FM sa Cebu at Negros. Ang Cagayan de Oro nakatutok po sa 101.5. Ang Ormoc ay nakikinig sa 99.9 True FM Dream Radio at siyempre ang Tacloban at 107.9 Caboses Radio. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television at sa Satellite. At siyempre po, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo ang True Network PH. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyong mabuting balita para sa araw na ito. Hinggil po sa buto ng mustasa, kapiyasahan ni San Pedro Poveda, isang pari at martir. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, 28 ng buwan ng Hulyo. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapiyasahan ni San Pedro Poveda, isang pari at martir, at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 31
hanggang 35. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus sa ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamagitan ng mga talinghaga. At wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa pamagitan ng mga talinghaga. Iahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig." Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 18 minuto bago po mag-alas 9 ng gabi at bahagi po ng programa natin ng paghatid sa inyo nitong episode na ito. Tinagurian po nating Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na inyo pong mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, kasama po dyan ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyo na magkomento sa inyong mapapanood ngayong gabi sa ating Pest to Pest, pwede niyong ipadala ang inyong komento, ang inyong opinion or mensahe sa live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang bagong episode na pinamagatang Monster Daughter. Narito. Ay nako, ganyan talaga yan si Sarah. Lagi niya pinapalayas yung nanay niya. Maldita talaga yung bata yan. Nako! Salbahe ka pala, Sarah! Pinalayas mo si Mother at ngayon kay Ana na nakatira! Si Ate Ana po kasi masyado po pakialamera yan, masyado po nakatulong naman po siya kaso masyado siya ismosa. Para, alagaan mo ang nanay mo kasi nung bata ka, inalagaan ka ng nanay mo. Ngayon, matanda ng nanay mo, alagaan mo naman sana. May oras pa para magbago ka, Sarah. And please, huwag mo nang awayin si Ana dahil kasama mo siya sa pag-aalaga sa nanay mong tumatanda na. Siya ang concerned citizen na kumupkop sa nanay ng kanyang kapitbahay dahil pinalayas nga nung sarili nitong anak. At take note, si nanay ang may-ari ng bahay ha. Ito ang kanyang reklamo. Si Ana, humarap ka na. So ngayon, problema mo yung nanay nasa'yo. Opo, ma'am. Oo. So, ano ang nangyari? Ano ang problema? Ang problema ko po talaga, ma'am, yung naanak niya si Sarah po. Kasi po pinapalayas niya yung nanay niya sa sarili niyang bahay. Eh siya, yung nanay naman niya ang nagpagawa. Eh siya po, may sarili na po siyang pamilya. Doon pa siya nagkikisiksik sa nanay niya.
Yung nanay niya po nakikita ko po doon sa labas, doon sa kanto ng babaan ng tricycle. Galing po ako nagmamassage, ma'am. Nagtanong po ako sa nanay niya, Ate Sipin, bakit ka nandyan? Hating gabi na po, magto 12 o'clock na. Ang maambon pa po. Sabi ko, Ate Sipin, bakit nandyan ka? Ipinapalayas po ako ng anak ni Sarah. Kaya po, pinag-isipan ko po na yung asawa ko, pinag-ausapan ko na tumira muna sa amin. Kasi gabi na po kasi. Pero hindi itong kaibigan mo na kinupkup mo, hindi naman siya lasengga. Hindi naman po, ang bait Oh. po niyan, ma'am. Bakit sa palagay mo inaaway siya ng inaaway nung ano? Kasi ang gusto po kasi nang mangyari nung anak niya, ma'am, na magbantay at mag-alaga sa anak niya. Kasi gusto niya na-addict na po kasi sa scatter. Sino? Yung anak ni si Sarah po, Ang hirap naman yan. O, ito naman ha, pakinggan naman natin yung panig noong nirereklamo mo. Ito na ang not so nice daughter. Ayan, not so nice. Sa kwento ni Ana, agree kaya naman siya sa ipinaparatang sa kanya. Ano kaya ang bersyon naman niya? Sarah, humarap ka na! Totoo, di ba? Bakit? Guilty ka? Bakit alam mo ba? Totoo naman ah. Bakit Totoo alam mo naman, ba? di ba? Oh, alam ko Bakit? lahat, di ba? Bakit ikaw Wala, wala kang kwentang anak. Bakit Yung bakit nanay mo, bakit pinabayaan bakit mo, bakit pinapalayas mo. Hindi ka rin Huwag mo ano, papalayasin. Huwag mo palayasin nanay mo. Alam ba tayo ng nanay? Huwag mo papalayasin ang nanay mo. Palalayas mo yung nanay mo sa sarili niyang bahay. Ikaw ang makapal. Ikaw ang makapal. Pinapalayas mo yung nanay mo sa sarili alam mo niyang ba- bahay. alam mo, Kayo lang nakikitira, kayo pang nagpapalayas. Hindi ko siya O, diba? pinalayas. Ano ba yung sa ibig sabihin? Bakit alam mo ba Dala-dala kung lang anong kami. dahilan? Kung anong dahilan? Okay, malalaman natin ang dahilan sa pagbabalik na face-to-face harapan. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin. Ayan, ang tanong natin kay Sarah, totoo bang pinapalayas mo ang sarili mong nanay sa bahay na siya naman ang may-ari? Hindi po, ma'am. Ganito po kasi, nasabi ko lang po kasi yung anak ko po nalaglag niya. Sa sobrang galit ko po, nasabi ko po yon. Kaya, hindi niya naman po kasi alam eh. Kaya salita siya ng salita, hindi naman niya alam. Pero lumayas talaga yung nanay mo. Yun nga po, hindi ko naman po alam na lalayas po talaga siya. Pero Anong pinalayas klaseng mo. laglag? Ilan taon na ba yung anak mo? Isang taon po, yun lang po naman po yung pinapabot. Nagkabukol po yun. Tapos, teka, bakit? Ano bang ginagawa mo nun? Nagsaing po ako, hindi po ako nag-i-scatter. Huwag ka kaate ko rin magalit. Relax, relax. Oo, relax. So, hindi, wala. Sorry. Hindi ako tinatabla ng ganyan. Okay, so, hindi ka nag-i-scatter Hindi noon. po. May trabaho po yung asawa ko. Kailangan ko po magluto ng... Hindi ako nag-ano. Bakit alam nyo? Oo nga naman. Hoy, Nakikita nyo ba? Hindi nyo nakikita. bakit? May CCTV ka ba doon? Baka ikaw masabunutan mo ng ano. Naluluto po kasi po umuwi po yung asawa ko eh. Pero nag-i-scatter ka talaga. Minsan lang po. Minsan lang. Palagi Baka ba? nalululong ka na, Hindi ha? naman po. Okay. Wala naman po akong pantustos dun eh. Okay, so pero naintindihan mo rin na yung nanay mo ay mayroon na daw karamdaman. Opo, may high blood po siya. May Kaya, maintenance. kaya hindi na siya makapagtrabaho masyado siguro. Opo. Yun ang akin lang po, ma'am. Babantayan lang po kasi nagluluto po ako. Siya nga po eh, uuwi nga lang po yun minsan. Kakain na lang po, matutulog. Ganyan po. Ang akin lang po... Sana makatulong. Opo, yun ang akin. Eh bakit ba hindi na lang kayo humiwalay? Bahay naman niya yun. Ito po ang totoo. Ang akin po, pwesto ko po yun. Ang bahay niya, binenta niya. On? Pwesto ko yung bahay ko yung pinagawa niya lang. Ano pang pwesto mo? Pwesto ko po yun. Bigay ng barangay. Opo. Okay. Sa kanya po, binenta niya po na hindi ko po alam na wala po akong na ano doon, na ano pong pera. May tito- Hello, nanay. Ito, blood test ito. Blood test
urinalysis, ayan. So, nanay, tutulungan namin kayo dyan, ha? Tutulungan namin kayo dyan. Baka libre lang lahat yan. Tutulungan. Kami na rin ang magdadala sa inyo doon. Okay? Kasi sabi nga nito, wala daw silang pera. Ewan ko naman, magkano lang ba ang pamasahe? May trabaho ang asawa mo. Paano lang naman po din, sahod lang po asawa ko. May bata pa po ako, may nag-aaral din po akong dalawang bata. Kaya nga. Pero ano ang trabaho ng asawa mo? Construction lang po. Puro construction. Okay. So kaya hindi ka makabili ng ipin mo. Oo. Meron po kasi po maluwag na po. Maluwag na. Hindi ko na lang po Ito po, baka gusto. Yan. Huwag yan, Ryle. May mata pa yung ngipin. Hawakan mo lang, hawakan mo lang. Ayan, oh. Nakakakita yung ipin namin dito sa face-to-face. Ito talagang... Prepared po ako. Batang ito. Ryan, pinaghandaan mo talaga. Yes po. Pinaghandaan mo talaga. Bumili talaga siya ng props, ate ko rin. Talagang A for effort Ready. ka talaga. Okay. Madamot ka daw. Hindi naman Totoo po yun, ma'am. Ano yung Pag may pera po yan siya, ma'am, nagsasarili po yan, kumakain po yan sa karinderya. Pera Minsan po niya kasi yun eh. extra lang po asawa ko. Kasi minsan po, kami wala po kami pagkain. Siya po, magsusulong po siya. Kami wala po kakainin. Pera Okay, niya so, ano ang yun. mga ninyo, opinion? Itong nakapulang ito kanina pa yan maingay. Galit na galit nga po, ate ko rin eh. Namumula din siya. Halika na. Halika na. Hindi ko gusto nga pinapalayas mo magulang mo. Balitarin mo man ng mundo, nanay mo pa rin siya. Wala kang karapatan palayasin ang nanay mo. Kasi nag-asawa ka, ginawa mo yung anak mo, ikaw ang magbantay sa anak mo. Eto na. Umupo ka na, nabura na yung kilay mo. Eto na. Handa nang lumaban sa kanyang blush on. Hindi kasi si nanay, may bahay pala yan, bininta. Tapos ang kinitira sa anak. Ngayon, wala si Sarah, hindi na malagaan yung apo, nalaglag. Kaya hindi sinadya ni Sarah, pinapalayas siya. Kaya kaya niyang kumain, yung apo na nagugutom siya, siya kumakain, di ba? Mas mahal yung apo kaysa anak. Malula. Kumakain ka, bigyan mo yung apo mo. Eto na, ang batchmate ni Nanay Sipin. Alam mo, Sarah, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Sarili mong ina, papalayasin mo? Anong klaseng anak ka? Ha? Nandun na! May sagot ako dyan sa sinasabi sarili niyang lupa, sarili niyang bahay. May sagot ako dyan. Nandun na tayo. Sarili mong bahay, sarili mong lupa. Pero bakit palayasin mo pa yung sarili mong ina? Di ba? Oh. Pagpalagay natin, madamot ang nanay mo. Para lang sa kanya, walang lula na kayang tiisin ang apo. Tandaan mo yan. Wala. Nagawa yun sa mama mo. Alam mo kung bakit? Dahil para lang sa sarili niya yun. May pamilya ka na. Itaguyod mo yung pamilya mo. Obligasyon mo yan. Hindi obligasyon ng nanay mo. Tandaan mo yan. May asawa ka na. Obligasyon mo yan. Ito, kay Brother June. Hanggang saan yung sasabihin mo na kadugo mo yan, responsibilidad mo yan? Alam mo pag niloloko ka na, pag niloloko ka o yung inaabuso ng kabutihan mo, may mga paraan naman para malaman niya na panahon na para itigil. Pero hindi para palayasin ko yung sarili kong ina. No? Matawag lang na ina. Parang napakahirap na, na palayasin mo sa bahay mo. Whether bahay mo yun o hindi. No? Talagang sa ating kasi Pilipino, pag may edad na yung magulang natin, inalagaan kahit gaano kasamayan. Ang tanong ko lang kasi kay Sarah, meron kang pang-scatter, pero namumroblema ka sa pangailangan ng mga anak mo. Parang hindi balanse, no? Yung scatter, sugal, di ba? Parang hindi balanse. Meron kang panggasto sa sugal, pero yung pangailangan ng anak mo, kulang ka. So, parang hindi credible ang tingin ko. Maraming salamat. Alas 9:08 ng gabi. Atin pong tunghayan ang reaksyon ng mga doctor lovers sa atin pong napanood na feature natin sa ating episode ng Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito yung tungkol dun sa isang ina na nagpatayo ng bahay doon sa lote na nakapangalan. Actually, hindi pa pag-aari. Right pa lang yun.
nung kanyang anak na may asawa na nakatira sa kanya. Ang asawa ng kanyang anak ay contraction. Di ba? Nagko-contraction. Na may anak siya at nahulog yung bata habang nagluluto yata itong ina. Nahulog yung bata na bukulan. Sa galit nitong ina ng bata, pinalayas yung kanyang ina, yung lola ng bata. Pinalayas doon sa bahay. Ayon. Hindi raw naman niya alam na tototohanin ng kanyang ina na lumayas. Na, nirereklamo, yun daw ina, madamot. Yung kanyang ina ng bata, Yung lola daw ay madamot dahil pag may pera, siya lang ang kumakain. Hindi raw sila binibigyan. Pati maghanap buhay ka na magkapera ka, pati mo na yung matanda. Kakainin ng matanda, ibibigay pa sa'yo. Marunong ka na gumawa ng bata, gumawa ka ng pera. Buhay ka. Alamin natin ang reaksyon ng mga doctor lovers natin, si Rio Jeng Alva. Halata namang masama ugali ni Sarah. Teka mo. Sino ba sinasabing Sarah nito? Yung nasa face to face. Okay. Linawin natin, ha? Yung anak ng nanay, di ba? Kasi mainit na mainit na issue ngayon yan mga pangalang ganyan Halata namang masama ugali ni Sarah na yan. Napakabutangera yan, sabi ni Rio Jeng Alba. Si Ting Cayetano, sabi niya, bakit kinu-question ni Sarah kung kumain ang nanay niya sa karinderya? Pera naman niya yun. Pera ng nanay niya. Nag-e-expect pa siyang ilibre siya ng nanay niya? Ang pamilya niya? Ganon? Wala namang pagkukunan yung matanda Kung kumain yung matanda, di pasalamat ka't nabawasan ang papakainin mo. Hi, mga bata, ano mo kayo? Jenny Magno. Hindi ko po ma-imagine ang pamilyang bangayan ng bangayan. Grabe ang bunganga niya. Bunganga naman ang ginamit, Hindi naman bibig. Grabe ang bunganga ng Sarah na yan. Dapat silang lumayas at bumukod. At hindi ang nanay niya, nakakahiyang anak yan. Yun. Ganun Alam niyo naman kasi ang Pilipino. Ang Pilipino, ang nanay may bahay. Yung anak niya, pag nag-asawa, doon pa rin sa bahay niya. May mga apo na siya, nandun pa rin sa bahay niya. May mga apo na siya sa tuhod, yung kanyang apo, nagkaanak na, andun pa rin sa bahay niya. So, siya na may-ari ng bahay, salim po sana lang siya. 12 minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi. Roberto Ignacio nag-text sa atin. Magandang gabi, Kuya June. Pakibati naman po yung mga BFF at crush ko na matagal na. Sina Bianca Diaz, kasi nakikinig siya sa inyo ngayon. At saka, development analyst siya ng DTI. Ngayon po. At saka si Charlene Joy de Guzman, na graphic designer at illustrator mula sa Los Angeles, California. Pagbati buhat po kay Roberto Ignacio ng Pasay City. Roberto, isa-isa lang ang crush, ha? Huwag naman sagad-sagarin. Baka mahirapan ka. Francis Anthony Gador, good evening. Shout out po sa mama ko na si Maru Ann Tabora, na baka naman Mary Ann. Maru nakalagay dito, Maru Ann Tabora, na nakikinig po siya pauwi ng Antipolo galing sa EDSA. Always listening from Antipolo City. Nako, galing sa EDSA, anong oras makakarating na Antipolo yan? Marvin Zandro Riabad, pa-attendance check po from North Caloocan. Nakatune in po sa 105.9 True FM. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Shout out kay Alan Ihungko. Samantala si Luigi Canistri Margin Tabugok. Buwabati ng magandang gabi. Watching from Barangay Corporacion, Lupon, Davao Oriental. Malapit ng mag-bare months, Brother June.
Ay, may surprise kami sa iyo mamaya. Malapit na mag-bare months. Magandang gabi rin sa ating kaibigan sa Tokyo, Japan, Andrea Enomoto. Kumbawa, Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Regards to your husband, Mr. Enomoto. Sa Pateros naman, magandang gabi raw, sabi ni Angelita Banatao. Buhat naman sa Gloucestershire, UK, si Garcia Vincent, Dr. Love, watching right now at Cardiff, Wales. Di ba? Sa Prince of Wales. Ayun eh. Emiko Bundalian, good evening po. Edwin Romero, Brother John, a blessed Monday, watching you via Facebook here in the City of Angels in Los Angeles, California. Pa-check lang po ng attendance. Julieta Sugitan, magandang gabi. Ambo, Australia, watching from Parañaque. Lilian Panaligan Buen, watching from Parañaque, your avid senior fan. Lance Abilion ng Sampaloc, Manila. Magandang gabi sa iyo, Lance. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Nicole Sueño ng Antipolo. Susan Moneda, magandang gabi po sa inyo. Buhat sa San Carlos City, Pangasinan. Ay ayatin ka. Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna ay buwabati po ng magandang gabi habang kasabay na humihigop ng mainit na kape at magkahawak ng kamay si Riza Templadong Templado. Amparo de Botton Alvarez, magandang gabi po. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, shout out to Letty Thompson. Happy birthday to you, Letty. Ang pagbati buhat kay Engineer Mercy Santos at Elsie Flores ng Pasig City. Pa-birthday na lang kayo ng pa-birthday. Wala na kayo nararamdaman eh. Wala kami natitigmang minudo. Di ba? Sige, kain ng kain. Masarap ang ulam natin. Lori Feria Flores ng Pasay. Magandang gabi sa inyo. Okay. Ang ating oras, ganap ng alas 9:16 ng gabi. Alas 9:22 ng gabi, bago natin tunghayan yung liham kasaysayan na very interesting, gusto ko lang munang pasalamatan po yung mga kaibigan natin, mga matatagal na po nating kaibigan to. Si Nedia Sagon at si WCY na welcome back to the Philippines. Pagkatapos nilang nag-honeymoon sa Canada, and then nagpunta pa ng New York yata, Los Angeles, and Las Vegas. No? So welcome back to the Philippines. Ang mag-asawang si WCY at saka si Nedia Sagon. Thank you. Sa mga pilgrims nga pala natin, hindi ko matandaan kung nabanggit ko na last week ang pagpanaw ng isa sa ating mga pilgrims na si Aleli Salonga. No? Pumanaw si Aleli Salonga last week at 27 kahapon ang kanyang libing sa Manila Memorial Park. Si Aleli nakasama natin sa maraming paglalakbay natin sa Holy Land, sa Europa, at marami pang lugar sa Korea, nakasama rin natin siya. Si Aleli, kung inyong natatandaan, yung nanakawan doon sa isang tindahan sa tabi ng Notre Dame Cathedral sa France. Nanakawan siya doon. No? Kaya tandang-tanda natin. Kung tawagin natin yan nung araw, sa mga biruan natin ay Catwoman, si Aleli Salonga. Kasi marami po siyang mga pusa na pinapakain, mga aso na pinapakain. Pag umuwi siya ng bahay pagkagaling sa opisina, doon sa buong subdivision nila, hindi pa ho yan natutulog. Magpapakain pa yan ng mga pusang gala. Aside from that, marami pa siyang alagang pusa doon sa bahay niya at saka sa kanyang opisina sa Binondo yata, no? Para siyang si Laila Chicadora
na mapagmahal sa mga pusa. Pumanaw na po siya, no? Si Aleli Salonga, at kahapon po ang kanyang libing. Sa mga pilgrims natin, I'm sure natatandaan po ninyo yan, ha? Batiin natin ang ating kaibigan at kumare na si Zenny Dayang Hirang, na nakikinig din sa ating programa ngayon. Palagi po nakikinig yan, kumaring Zenny Dayang Hirang, Zenny Raimundo, good evening and happy listening. Ang barkadahan po ng Marivi Viola, Myra Bulisay Lee at Elizabeth Villa Gonzalo na palagi yung nakikinig. Si Beth Villa Gonzalo mahilig yan sa piano, no? Tumutugtog yan ng piano. Samantala si Riza Templadong parang kape ay nag-text po sa atin. Sabi niya, good evening Brother June. Tama po kayo, ang magulang po ay magulang. At kahit ano pang gawin, anak ka lang. Utang mo ang buhay mo sa kanila at pag-aaruga niya. Dapat mahalin sila hanggang nabubuhay pa sila. Good evening po at nakatutok po sa Dr. Love, buhat sa San Pedro, Laguna, si Riza Templado. Alam nyo, nung ako'y kabataan ko pa, paghapon ako'y nagpupunta dyan sa Pasig City, nagpupunta ako dyan sa sementeryo. Bago ko umuwi sa bahay, tuwan-tuwa ako, naaaliw lang ako na panoorin yung mga tao. Pagbandang hapon, naglilibing sila, di ba? Makita mo yung mga tao talagang nagpapalahaw ng iyak. At ang napuna natin sa buhay natin ito, doon sa mga naglilibing ng mga magulang na pumanaw na. Ito'y napuna ng marami. Yun daw pinakamalakas na sumigaw na anak, yun ang may pinakamalaking pagkukulang sa magulang. Kaya next time umattend kayo ng next time umattend kayo ng libing ng isang magulang, tingnan nyo kung sino ang pinakamalakas sumigaw. Pihado, yun ang malaking atraso sa magulang niya. Babalik po tayo alas 9:27 ng gabi. Alas 9:32 ng gabi. Alam nyo, pag maganda ang buhay at magandang pakitungo natin sa kapwa, nag-iiwan tayo ng legacy at naaalala tayo ng mga kapwa natin. Nagbibigay sila ng mga magagandang karanasan na kasama tayo. So magandang magtanim tayo ng mga magagandang experiences na magandang malaala ng iba. Katulad ni Myra Bulisay Lee, nag-text sa atin at sabi niya, alam mo Brother June, nakasama ko sa Europa si Aleli Salonga. Kasama ko siya nung nadukutan siya ng $3,000. Doon yan sa tabi ng tindahan malapit po doon sa Notre Dame Cathedral. Hindi pa nasusunog yung Notre Dame Cathedral noon. Namimili si Aleli ng mga souvenir items. Maraming mga bata na nandoon. At pag may nakita kang mga bata na nakapaligid sa'yo, at kadalasan may kasamang magulang, may kasamang ina, no? Ang sabi nila mga Romanians daw yan, yung mga ina, yung mga gypsy. Yan. Ano kaya yung gypsy sa Tagalog? Kalimutan ko na. Pero mga gypsy ang tawag nila. Yun daw yung mga bata na tinuturuan ng mga magulang na magnakaw. At nabiktima niyan si Aleli Salonga. Sa mga ATM machines, mag-iingat po, lalo na sa Roma, sa Italia, sa France. Mag-iingat po sa dami ng mga gypsies. In fact, nagmuntik-muntikan na po ako na I think it was in 2022, nang huling biyahe ko po pangalawa sa huling biyahe ko sa Europa, ay nagmuntik-muntikan din ako madukutan ng mga hitana yun. Gypsy, mga hitana, na may kalong na batang babae. Meron akong hawak na bag Yung pala, binubuksan na yung bag ko. Naramdaman ko na lang.
Ang problema, hindi mo pwedeng patulan, hindi mo pwedeng, kung dito, gugulpihin yun no? Hindi mo pwedeng saktan, hindi mo pwedeng patulan kasi may istorbo kayo. Especially if you're in France, ang mga pulis doon ay hirap sa Ingles. At kung kukuha ka ng police report, for insurance, ang tagal pa bago ka makakuha ng police report. Ang police report nila will be in French, so malaking istorbo pa, no? Anyway, napagkukwentuhan lang po natin yan. Naalala lang natin si Eleli Salonga. Tunghayan natin ngayon ang ating liham kasaysayan. Ito po ay padala ni Jenny ng San Pablo, Isabela. Ang wika ni Jenny, Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo and to all your avid listeners. Ito na po ang pangalawang pagkakataong sumulat ako sa inyo at marami pong salamat dahil pinaunlakan ninyo ang una kong sulat. Ako po si Jenny. Ako po yung teacher from San Pablo, Isabela na isang single mom with 3 lovely kids. Ganun pa rin naman po ang takbo ng buhay naming mag-ina, Dr. Love. Abala ako sa pagtuturo at masipag naman sa pag-aaral ang mga anak ko. At dahil lumalaki ang mga anak ko, lumalaki na rin ang kanilang mga pangailangan, lalo na po sa eskwelahan. Kaya katulad ng dati, lubog pa rin ako sa utang para matustusan ng pangailangan nila. Pero okay lang naman, Dr. Love. Basta para sa mga anak, gagawin ko ang lahat. At nito lamang nakaraang linggo, naging sentimental ako. Nursing kasi ang kursong kinukuha ng anak ko. At nasa Maynila na siya ngayon para sa kanyang internship. Pinadalhan po niya ako ng kanyang photos at hindi ko mapigilang umiyak nang titigan ko ang mga ito. Mixed emotions ang naramdaman ko, Dr. Love. Pero higit pa rito, na-realize kong ito na ang bunga ng paghihirap at pagsasakripisyo naming mag-ina. Alam kong marami pa kaming kailangang pagdaanan pero ramdam ko na pong ito na ang simula ng pagtupad ng pangarap ng anak ko at maligaya naman po ako para sa kanya. Hindi ko na po inisip ang mga loans at utang ko basta't mairaos ko lamang ang pangailangan naming mag-ina. Dr. Love, hanggang dito na po lamang at inihiling ko lamang po sa inyo na isama po ninyo kaming mag-ina sa inyong panalangin. Gumagalang, Jenny ng San Pablo, Isabela. Oras, ganap ng alas 9:43 ng gabi. Ngayon po ay Lunes sa 28 ng buwan ng Hulyo. At kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banag hanggang alas 10 ng gabi dito sa 105.9 True FM. Balikan po natin ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Jenny ng San Pablo, Isabela. Maraming salamat, Jenny. Sa liham ni Jenny, makikita po natin ang kadakilaan ng isang ina o ng isang magulang, hindi lamang ng ina at pati sa ama. Ganito rin po ang pananaw at takbo ng isipan ng isang ama. Kay Jenny, siya ay isang single mom at may 3 anak na pinag-aaral. Siya ay isang teacher sa San Pablo, Isabela. At alam po natin na ang sweldo naman ng mga teachers ay hindi masyadong kataasan. Pero dahilan sa passion, sa pagtuturo, ay pinasasalamatan natin ang mga guro sa kanilang passion, sa kanilang bokasyon ng pagtuturo. At makikita po natin sa kanyang liham na nakita ni Jenny sa kanyang mga mata ang pagtsatsaga ng kanyang panganay na anak
na ngayon po ay kumukuha ng nursing at narito sa Maynila sa kanyang internship. Napadalhan ng picture si Jenny ng kanyang anak at nagbalik sa kanyang alaala ang mga paghihirap niya at dito niya na-realize na maaaring ito na ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Ito ang magulang na magtitiis ng lahat ng hirap. Ang isang ina na gagawin ng lahat, igagapang ang kanyang mga anak, bagamat iniwanan ng ama ng kanyang mga anak, ay ipinaglaban ang karapatan ng kanyang mga anak at nangarap na mabigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang kanyang mga anak. Hindi pa man gumagraduate yung kanyang anak, hindi pa man nakatatanggap ng capping, sabi nga, no? Ay nagdulot na kay Jenny ng napakalaking kaligayahan. Makita mo yung iyong anak na pinaghirapan mo na makapag-aral, na nakasuot na ng nursing uniform, di ba? Dalangin natin na sana ay makita ng mga anak ang kadakilaan ng pag-ibig, ng pagtitiyaga ng mga magulang, hindi lamang ng ina, pati ng mga ama. Makita nila ang paghihirap ng mga bagay na ito'y ginagawa nila hindi para sa kanila, kundi mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Para sa iyo, Jenny, ang pagbati namin ng congratulations. Bagamat hindi pa man gumagraduate ang iyong anak, binabati ka na namin ng congratulations for a job well done. At sana ay makita ng iyong mga anak ang dakilang pagmamahal at pagtitiyaga mo para sa kanila. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Lon.